Sana true na ito na sila Kim at Paolo, sobrang happy kami para sa kanilang dalawa. Masaya kami na unti-unti na nilang nire-reveal nila Kim at Paolo na hinahayag na nila yung relasyon nila Kim at Paolo. At magkasama na si Kim at Paolo sa condo nila para magkaroon na sila ng baby twins, si Kim at Paolo. God bless you both, Mr. and Mrs. Abilino Kim Pao, and to you, Miss Joyce, advance Merry Christmas to the couple Kim Pao. Stay stronger, Kim Pao. Maraming salamat po sa komento, Ginang Marifel Romualdo. So, nabasa lamang natin yan sa komento po kanina, mga ka-Kim Pao, netong si Ma'am Rosemary Diano. May nagtanong daw po kasi kay Audrey Diaz kung nagsasama na daw ba si Kim and Paolo Abilino. Para sa atin naman mga ka-Kim-Pao, hindi tayo dyan, 'di ba? Gusto nga natin 'yan mangyari dahil alam naman natin na si Kim and Paolo po ay nasa tamang edad na. And syempre, dapat na talaga nilang maisipan na mag-settle down at bumuo po ng pamilya dahil malapit na silang mag-40 mga ka-Kim-Pao, no? Para makabuo agad sila ng baby twins na kamukha po nilang dalawa. And also, nasa tamang edad na rin po si Kim and Paula Avellino, mga ka-Kim-Pao. So, advance Merry Christmas din po sa inyo, Ginang Marifel Romualdo. God bless po at mabuhay kayo. Ang last comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Joyce TV, good PM, okay na ako doon sa Christmas special na magkasama na sila sa isang bubong kasi walang kasama si Kimi. Isa pa, may problema pa si Kimi at kailangang may kasama siya sa bahay, lalong-lalo na ngayon na di sila magkasama nila Cam. Okay lang kung live-in na sila kasi karamihan ng artista nagli-live-in before their final bow like Coco M and Julia M. Ngayong dalawa na anak nila ay ngayon lang sila magpapakasal sa church. Now, if that happened to Kim Pao, no problem for senior kasi di na sila bumabata. God bless everyone. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. May mga edad na si Kim and Paolo Avellino kaya dapat lamang po na mag-isip na sila kung ano ba yung nararapat. Diba? Kasi tumatanda na nga naman si Kim and Paolo Avellino at pag ganyan na po ang edad, dapat nagpaplano na po yan mga ka-Kim-Pao na magkaroon ng anak. Diba? Para nang sa ganun may tagapagmana naman si Junita Princess na mga pinaghirapan niya sa pag-aartista kasi until na wala pang anak si Kim Chu. Napakagandang regalo nito mga ka-Kim-Pao kung ito nga ay may katotohanan, 'di ba mga ka-Kim-Pao, dahil isa ito sa mga pinagdarasal ng mga seniors natin diyan for Kim and Paolo. Sana nga po ay totoo na nang sa ganun ay makabuo na po sila ng baby twins na mala Kim and Paolo Avellino or mini Kim and Paolo Avellino na for sure ay cute, pogi at magaganda to mga ka-Kim-Pao. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga ka-Kim-Pao ang mga topic po na nakalap natin sa hapong ito ng Friday. At unahin natin pag-usapan ng tungkol nga dito kay Chinita Princess. So kanina po nakasama natin siya sa It's Showtime. Isang napakagandang Kim Chu at nakadress na naman po siya. Yung dress niya kakaiba mga ka-Kim-Pao, maong talaga siya and napakahusay niya talagang magdala ng kahit anong damit. And pansin natin yung aura ni Chinita Princess mga ka-Kim-Pao, napaka-blooming and syempre parang walang problema. Ang galing niya talagang magdala ng problema, no? Hindi niyo mababanaag na meron siyang dinadala. Pero deep inside at sa likod po ng camera mga ka-Kim-Pao, araw-araw daw pong umiiyak si Chinita Princess. Nananaig pa rin talaga yung pagmamahal niya kay ate niya Lakam kahit na ganun po yung ginawa ni Lakam sa kanya. Pagmamahal pa rin talaga mga ka-Kim-Pao ang mananaig sa huli at hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Baka pwede patawarin po yan ni Chinita Princess sa huli at hindi na po ituloy pa ang kaso. Marahil bugso lamang po ng damdamin yung naging desisyon ni Kim Chu kaya po siya ay nagsampa ng reklamo. Lahat pwedeng magbago dahil dito sa mundo wala naman pong sigurado. Kaya ipag-pray na lang natin si Kim Chu and ganoon din po sila Cam na sana maging okay na po ang lahat.
Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ito pong nabasa po natin sa post ng isang page tungkol kay Chinita Princess. Sabi po sa post ni Carlo, in a recent episode of It's Showtime, Kim Chu was asked about her plans for the upcoming Christmas season. The actress opened up honestly, sharing that the past few months have been emotionally heavy for her, and that this time, she wants to choose peace and protect her own well-being. According to Kim, ang dami kong pinagdadaanan, pwedeng sarili ko na lang muna. A sincere admission that she needs a moment to prioritize herself instead of filling her schedule with celebrations. She hopes to spend the holidays quietly, focusing on rest, healing, and giving herself the care she has long put on hold. So, sarili daw po muna ni Chinita Princess yung aasikasuhin niya mga kakimpaw. Parang gusto niya munang makapag-isip-isip, makapag-relax, at makapag-recharge. Kung baga, sarili niya muna yung iintindihin niya mga kakimpaw, sarili niya muna yung pagtutuunan niya po ng pansin, and syempre yung kanyang kasiyahan. At dahil nga po dyan, may nagtatanong na since sarili daw muna ni Chinita Princess, hindi daw ba kasama si Paolo Avellino doon. So maisasagot ko lang dito mga kakimpaw, ang kasiyahan kasi ni Chinita Princess si Paolo. Ibig sabihin, habang siya po ay nagre-relax, nag-iisip-isip, kasama niya po yung taong importante at nagpapasiya sa kanya. Walang iba kundi po si Paolo Avellino. Gusto mo nang magpakalayo-layo siguro ni Kim Chu, makapag-relax, pumunta sa tahimik na lugar, kasi nga sarili niya muna yung aasikasuhin niya. 'Di ba? Maglalaan siya ng extra care, extra oras, kasama po yung mahal niya, si Paula Avellino. Kasi grabe yung ginugol niyang oras sa showbiz industry, sa career niya. Tapos nauwi lang din po sa wala yung mga pinaghirapan niya. Kaya deserve po ni Kim Chu talaga mga kakimpaw na mag-isip-isip muna. Sarili niya muna yung atupagin niya, 'di ba? Para makapag-isip po siya ng mga susunod na plano by 2026. Kaya kung mawawala muna si Chinita Princess ng ilang araw dito po sa telebisyon, wag muna natin siyang hanapin dahil ito po inilalaan niya sa kanyang sarili. So in short, pahinga muna si Kim and Paolo Avellino at yun ay para sa ikakabuti ni Chinita Princess. Kung totoo na gusto munang magpahinga ni Kim Chiu dahil sa kanyang pinagdaraan ng problema, napakamakatao at napakatamang desisyon nito. Una sa lahat, tao si Kim bago siya artista. Sa loob ng maraming taon, nasanay ang publiko na laging nakangiti si Kim, masigla, palabiro at puno ng enerhiya kahit may mabibigat na pinagdadaanan. Pero darating talaga ang punto na mapapagod ang puso at isip at kailangan munang huminto para huminga. Hindi ito kahinaan, ito ay tapang. Malalim ang pinanggagalingan ng desisyong ito. Hindi biro ang mga personal na problemang kinaharap ni Kim, lalo na kung may kinalaman sa pamilya at emosyonal na sugat. Kahit gaano pa siya katatag sa harap ng kamera, may mga laban na hindi dapat nilalabanan mag-isa. Ang pagpili niyang magpahinga ay senyales na pinipili na niya ang sarili niyang kapakanan. Isang bagay na matagal na niyang inuuna para sa trabaho at para sa iba. Bilang isang public figure, bihira ang ganitong hakbang. Maraming artista ang pinipiling magpatuloy kahit wasak na sa loob dahil sa takot mawala ng proyekto o fans. Kaya kapag may artistang tulad ni Kim na marunong magsabi ng kailangan ko munang huminto, dapat itong ipagdiwang, hindi husgahan. Ipinapakita nito na unti-unti nang nagbabago ang pananaw sa mental at emotional health. Ramdam ang suporta ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sa mga panahong ganito, mahalaga ang presensya ng mga kaibigan, pamilya, at mga taong nagbibigay ng lakas sa kanya. Hindi man lantat sa salita, pero malinaw na may mga taong handang sumalo at umunawa at malaking bagay yon sa proseso ng paghilom. Sa mga fans, ito ang tamang panahon ng tahimik na suporta. Hindi kailangang mag-demand ng updates o paliwanag. Ang tunay na pagmamahal ay marunong maghintay. Darating ang araw na babalik si Kim, mas buo, mas malinaw ang isip, at mas handang magmahal at magtrabaho muli. Sa huli, ang pahinga ay hindi katapusan. Ito ay paghahanda. Kung magpapahinga man si Kim ngayon, naniniwala ang marami na babalik siya sa tamang oras, hindi dahil kailangan, kundi dahil handa na ulit siya. At kapag dumating ang araw na iyon, mas lalong magiging makabuluhan ang bawat ngiti at bawat hakbang niya. Para kay Kim Chiu, magpahinga ka, maghilom ka, at piliin mo ang sarili mo.
Nandiyan lang ang mundo, maghihintay. Ang desisyong magpahinga muna ni Kim Chiu ay isang napakalalim at makabuluhang hakbang, hindi lang bilang isang artista, kundi bilang isang tao. Sa loob ng maraming taon, nakilala si Kim bilang simbolo ng kasipagan, positibong pananaw, at walang sawang pagbigay saya sa publiko. Kahit may mabibigat siyang pinagdadaanan, bihira siyang magpakita ng panghihina. Kaya kapag dumating ang balitang kailangan muna niyang huminto, malinaw na hindi ito basta pagod. Ito ay pagod ng puso at isipan. Makikita rito na pinili na ni Kim ang sarili niya at napakahalaga nito. Sa isang industriyang madalas inuuna ang trabaho kaysa kalusugan, ang pag-amin na kailangan muna ng pahinga ay isang uri ng katapangan. Hindi madaling magdesisyon na umatras muna, lalo na kung sanay kang laging nasa spotlight at inaasahan ng marami. Pero minsan, ang pinakamalakas na desisyon ay ang huminto para muling buuin ang sarili. Mas lalong nagiging makabuluhan ang hakbang na ito dahil sa mga personal na problemang kinaharap niya. Ang mga isyung may kinalaman sa pamilya at emosyon ay hindi basta-basta nalulunasan ng oras lang. Kailangan ng tahimik na espasyo, pag-unawa, at minsan ay paglayo muna sa ingay ng mundo. Sa ganitong sitwasyon, ang pahinga ay hindi luho, kundi pangangalaga sa mental at emotional health. Bilang public figure, ramdam ni Kim ang bigat ng mata ng publiko. Lahat napapansin, lahat hinuhusgahan. Kaya kapag pinili niyang magpahinga, para na rin niyang sinabing, tao rin ako, nasasaktan din ako, at kailangan ko ring alagaan ang sarili ko. At napakagandang mensahe nito, lalo na sa mga taong tahimik ding lumalaban sa sariling problema. Nakakabilib din ang suporta ng mga taong nagmamahal sa kanya, mga kaibigan, pamilya, at mga taga-suporta na patuloy na nagbibigay ng lakas kahit sa katahimikan. Sa mga panahong ganito, hindi kailangang maraming salita. Sapat na ang presensya at pag-unawa. At sa ganitong klase ng suporta, mas nagiging posible ang tunay na paghilom. Para sa mga fans, ito ang pagkakataon na ipakita ang mas mature at mas tunay na pagmamahal. Ang marunong umunawa, maghintay, at magbigay ng espasyo. Hindi kailangang madaliin ang pagbabalik. Ang mahalaga ay bumalik siya na buo, hindi pilit. Sa kabuuan, ang pahinga ni Kim Chiu ay hindi senyales ng kahinaan, kundi patunay ng kanyang lakas at self-respect. Minsan, kailangan mo nang huminto para mas makabalik ng mas malinaw ang isip, mas matatag ang loob, at mas handang harapin ang mundo. At kapag dumating ang panahong iyon, siguradong mas magiging makabuluhan ang bawat hakbang niya, dahil alam nating pinili muna niya ang sarili niyang kapakanan. Kim Chiu may always be a strong woman, but even the strongest deserve to rest. Para sa akin, makabuluhan at dapat igalang ang balitang gusto munang magpahinga ni Kim Chiu dahil sa kanyang pinagdaraan ng problema. Ipinapakita nito na mas pinipili na ngayon ang sarili at ang kanyang kalusugan, lalo na ang mental at emotional na kalagayan niya. Sa mundong sanay tayong makita si Kim na laging masayahin, masipag at palaban kahit may dinadala, malaking bagay ang umamin, kahit hindi man direkta, na kailangan muna niyang huminto. Hindi ito kahinaan. Ito ay isang anyo ng tapang at pagmamahal sa sarili. Maganda rin ang mensaheng na ipasa nito sa publiko, lalo na sa mga fans, na okay lang mapapagod, okay lang magpahinga, at okay lang unahin ang sarili kapag mabigat na ang pinagdadaanan. Bilang isang public figure, malaki ang impluwensya ni Kim. Kaya ang hakbang na ito ay nagiging positibong halimbawa para sa maraming tahimik na lumalaban sa sariling problema. Sa kabuuan, ang masasabi ko sa balitang ito ay tamang desisyon ito sa tamang panahon. Mas mahalaga ang kapayapaan ng isip kaysa anumang proyekto o ingay ng kasikatan. Kung magpapahinga man siya ngayon, naniniwala akong babalik siya sa oras na handa na siya. Mas buo, mas matatag, at mas malinaw ang direksyon. Ang mahalaga ngayon ay unawain siya, suportahan, at hayaan siyang maghilom. Dahil ang tunay na pagbabalik ay mas maganda kapag nagmula sa isang pusong nakapagpahinga. May ilan pang mahalagang bagay na maaring idagdag sa balitang ito tungkol sa pagpapahinga muna ni Kim Chiu. Una, ang pahinga ni Kim ay maaari ring maging panahon ng tahimik na paglago. Hindi lahat ng pahinga ay nangangahulugang tuluyang paglayo. Minsan ito ay oras para magnilay, ayusin ang mga prioridad, at mas kilalanin ang sarili. Sa ganitong yugto, mas nagiging malinaw kung alin ang tunay na mahalaga at kung sino ang mga taong dapat manatili sa buhay. Ikalawa, ipinapakita rin nito ang pagbabago sa kultura ng showbiz. Dati, parang bawal mapagod ang artista. Ngayon, unti-unti nang natatanggap na ang mental at emotional well-being ay kasing halaga ng tagumpay at kasikatan.
Ang hakbang ni Kim ay maaring magbigay lakas ng loob sa iba pang artista na unahin din ang sarili kapag kailangan. Ikatlo, masusubok dito ang tunay na suporta ng publiko. Ang mga mananatili at maghihintay ay patunay na ang pagmamahal ay hindi lang sa saya at kasikatan, kundi pati sa katahimikan at paghihilom. Minsan, ang pinakamalakas na suporta ay ang hindi pagpilit, kundi ang pag-unawa. Ikaapat, ang pahingang ito ay hindi pagtatapos ng kanyang karera. Sa halip, maari itong maging panimula ng mas malalim at mas makabuluhang yugto sa kanyang buhay at trabaho. Kapag bumalik si Kim, malamang nadala niya ang mas malinaw na emosyon, mas mature na pananaw, at mas makapangyarihang pagganap, isang artistang hinubog ng karanasan. At panghuli, mahalagang tandaan na si Kim Chiu ay hindi lang artista kundi isang tao rin na may hangganan. Ang pagbibigay sa kanya ng espasyo at respeto sa panahong ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Isang paalala na ang pahinga ay hindi kabawasan sa halaga ng isang tao, kundi bahagi ng pagiging buo nito. Sa madaling sabi, ang balitang ito ay hindi tungkol sa pagkawala, kundi tungkol sa paghilom, at ang paghilom ay laging may dalang pag-asa.